Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa dalawang cryptocurrencies na kailangan daw po nating iwasan na i-trade next week or dito sa susunod na linggo. Kaya yan, bago po natin alamin kung ano yung dalawang cryptocurrencies na yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang unang-una po rito na dapat daw po nating iwasan na i-trade next week ay ang Pepe. Yan si Pepe. Now Pepe loses momentum back to a 55 relative strength index RSI similar to 1 month ago. A bearish divergence appears to be surging in the daily chart as the price remains high despite the strength loss. Ayan. Sabi rito ay bumalik raw po or nawawalan na raw po ng momentum or bullish momentum itong si Pepe. Sapagkat bumalik daw po ang kanyang RSI sa 55 katulad po ng kanyang RSI nitong nakalipas na buwan. At maliban po rito ay may nagpakita na rin na isang bearish divergence sa kanyang daily chart. Kaya yan, nagpapakita po ito na napakataas ang kanyang presyo, ngunit humihina na yung kanyang pwersa. There is a price support at 50 digits 59.27 but no other meaningful support between that and 60 digits 115 for a 98% drop. Kaya ayan, ito po yung daily chart. Ayan. Ngayon ay ito nakikita po natin dito. Ayan, ito yung dash line na ito. Ito po yung nagsisilbing support line ngayon ni Pepe. Ayan. At ang sabi dito ay kung pag nabasag daw po ito ni Pepe, ayan, ay malaki po yung kanyang ibabagsak sapagkat dito po sa ilalim ay wala pong nagsisilbing ibang mga matibay na support line nito. Malinis po. Kaya ibig pong sabihin kung pag nabasag ito ay babagsak po siya hanggang dito sa 60 digits 115. Kaya napakalaki po yan na kanyang ibabagsak kung kapag nabasag yung kanyang nagsisilbing support line na ito dito sa 50 digits 592. Ayan, kung nangyari daw po yan ay 98% ang posibleng ibagsak ni Pepe. Ayan, yan ang dahilan kung bakit kailangan daw po nating iwasan itong si Pepe na i-trade dito sa susunod na linggo. Kasi delikado raw kung pag nabasag yung support line na ito. Biruin mo naman, 98% ang kanyang ibabagsak kasi malinis, walang ibang support line na pwedeng humarang sa pagbagsak nito. Sapagkat yung sunod na support line ay nandito na po sa napakababang presyo. Ayan, nasa 60 digits 115. Kaya ayan, mula po sa pagiging 50 digits 592 ay madadagdagan po siya ng isang 0 digits at magiging 60 digits 115 yung kung sakaling ito ay bumagsak ng todo hanggang dito sa ibaba or hanggang dito sa sunod na support line niya na ito. Ayan. Maliban pa rito ay nandito naman sa ilalim ay ang RSI. At mapapansin po natin dito na yung kanyang RSI ngayon ay halos kapantay na po or ka-level ng kanyang RSI nitong nakalipas na buwan. Ayan, halos pantay na sila. Yan yung pangalawa naman na cryptocurrency na dapat daw po nating iwasan dito sa paparating na linggo ay itong si Dogwifhat. Ang sabi po rito ay like Pepe, Dogwifhat investors may finally decide to realize part of their massive profits which could create a liquidity shock. Losing the current region would potentially drive the price to its month-over-month lows at 0.29 or 29 cents for an 86% crush. Kaya yan, posibleng yung mga investor raw ni Dogwifhat ay mag-decide na para mag-take profit. Ayan, or para kunin yung kanilang malaking kita
rito kay Dog with Hat. At kung pag nangyari ito ay magdudulot daw po ito ng matinding liquidity shock. Ayan, or magdudulot po ito ng isang price crash. Yan, dahil kung nangyari raw po ito ay babagsak ang presyo ni Dog with Hat hanggang sa 29 cents. Yan. Yan po yung kanyang month over month lows na presyo, 29 cents, 0.29. At yan po ay katumbas ng 86% na price crash. Yan, ito naman po yung kanilang chart dito. Ayan. At nakikita po natin yung RSI niya ay mula po rito ay bumagsak po siya dito sa lower zone. Ayan, nitong February ay ito po yung month over lows. Yan, month over month lows niya. Yan po yung presyo, nasa presyong 0.29 or 29 cents. Ngayon, ito po yung nagsisilbing support zone niya. Nasa mga 2.21. Ayan, nasa $2.21 yung kanyang support line dito. Ngayon, kung pag nabasag naman po ito or nag-decide raw na mag-take profit na ang mga investors ni Dog with Hat. Ayan, kung nag-decide sila na magkaroon ng massive take profit. Ayan. Ay syempre bibigay yung support line na 2.21 ay katulad po ni Pepe ay malinis po yung kanyang ilalim. Wala pong gaanong support line na pwedeng pumigil sa pagbagsak nito hanggang dito sa 0.29 na sunod na support line niya dito sa ibaba. Kaya yan, ang laki na rin yan kung nangyari yan at bumagsak talaga siya mula dito sa kanyang mula po sa presyong 2.21 hanggang 0.29 ay laki po talaga niyan. Yan po ay nasa 86% na price crash. Kaya yan pong muli ang dalawang cryptocurrencies na dapat po nating iwasan na i-trade dito sa paparating na linggo na ito or next week. Yan po ay si Pepe at saka si Dog with Hat. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.